Magandang tanghali, ngayon po ay araw ng Martes, ika-28 ng Hunyo, taong 2016. Narito ang mga balitang patuloy na tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. PNP-AIDG naghain na ng motion for reconsideration sa dismissal ng kaso ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Pagpapalakas ng legal service ng PNP para sa mga pulis na makakasuhan dahil sa tungkulin, isinulong ng DILG. Credit rating ng United Kingdom bumaba matapos ang Brexit vote. Ngunit grupo ng mga employer sa Pilipinas naniniwalang walang gaanong epekto ang Brexit sa ekonomiya at kita ng mga OFW. 17 patay sa pagbagsak ng helicopter sa Colombia. At basketball players na sina Durant, Anthony, Irving at Clay pangungunahan ng team ng US sa Rio Olympics. Una sa ating mga balita ngayong tanghali. Nais na palakasin ng Department of Interior and Local Government ang legal service ng PNP na siyang magtatanggol sa mga pulis na nasasampahan ng kaso sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea? Magandang tanghali sa iyo, Bernard. Aminado si outgoing DILG Secretary Melson Sarmiento na kailangan palakasin ang legal service ng pambansang pulisya. Ito'y dahil na rin sa mga counter-charge na kinakaharap ng mga operating unit ng PNP bilang harassment sa kanila. Sinabi ni Sarmiento na dapat na magkaroon ng review board ang legal service na susuri sa mga kasong isinasampa laban sa mga police personnel. Layunin aniya nitong mapabilis ang paglilitis o pagdinig sa mga kaso para na agad ding makapagbaba ng resolusyon. Hindi na kasi aniya makatwiran na nagtitiis ng 14 na taon ang mga pulis sa kanilang kaso na nakatenga naman sa National Police Commission. Dahil hindi rin aniya nakakatanggap ang mga ito ng sweldo at benepisyo. Panahon na rin aniyang pontuhan ng sapat ang legal service upang maiwasan na rin na mag-abono ang mga abogadong pulis upang piyansahan naman ang mga kabaro na hinaras lamang ng mga mayayamang nahuhuli nila. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Lea Ilaga, nagulat ng live mula sa Camp Crame. Umaasa si outgoing Chief PNP Police Director Ricardo Marquez na patuloy na makagaganap ng kanilang mga tungkulin ang mga magagaling na opisyal na kasalukuyang namumuno sa iba't ibang opisina ng PNP. Nagbabalik si Lea Ilagan. I may not know kung saan ako pupunta. I might be in limbo before I go on to retire by December. Ito ang pahayag ni Director Jonah dahil sa posibleng pag-alis niya sa Criminal Investigation and Detection Group ng PNP. Matunog kasi ang pangalan ng mista ni incoming PNP Chief, Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa na si Police Chief Superintendent Roel Obusan ng PNP Legal Service na papalit sa kanya sa pagpasok ng bagong administrasyon. Naniniwala si outgoing Chief PNP Police Director General Ricardo Marquez na marami sa kasalukuyang opisyal ng PNP ang magagaling at umaasa siya na makikita ng susunod na administrasyon ang husay at kakayahan ng mga ito sa trabaho. We are talking of reforms in this organization. We are talking of a momentum, diba? So hopefully our successors would see the things that we've done in its best light, and hopefully they continue doing the things na makakaayos ng aming organization. Partikular na tinukoy nito sina CIDG Director Police Director Victor Jonah, Directorate for Operations Director Jonathan Miano, Directorate for Investigation and Detective Management Benjamin Magalong, Directorate for Police Community Relations Director Wilfredo Franco at Directorate for Plans Noel Vargas na pawang mga opisyal na nag-ayos ng crime prevention ng pambansang pulisya. Pag pinag-usapan natin yung sukatan ng merit and fitness, yung magagaling, kung ako, if I will be given another chance to choose, I will choose them again. Bili naman ni General Marquez sa mga opisyal. Hold on to their dreams. And huwag natin kalimutan yung values ng public service. Kahit saan tayo dalhin, walang insignificant assignment pag ang pinag-usapan ay public service.
Si General Marquez ay bababa na sa pwesto mamaya at sa July 1 naman uupo ang bagong Chief PNP kung saan sinabing magpapatupad siya ng malawakang reshuffle sa hanay ng matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Nababahala ang isang election watchdog sa nangyayaring disagreement sa pagitan ng mga miyembro ng COMELEC Anbank. Mula sa Manila, may report si Victor Cusare, live. Victor? Bernard, mag-aalas 11 na ng umaga nang pumasok sa chairman's office ang mga commissioners ng COMELEC para sa kanilang on-bank session ngayong araw na nakatakda sana ng alas 9 ng umaga. Ngunit hindi pa rin presente sa on-bank session si COMELEC Senior Commissioner Christian Robert Lim. Susubukang resolbahin ng on-bank ngayong araw ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Chairman Andres Bautista at ng 6 na commissioners. Matatandaan isang memorandum ang nilagdaan ng 6 na commissioners na inaakusahan si Bautista ng failed leadership dahil sa iba't ibang issue. Nababahala naman ang grupong Legal Network for Truthful Elections o LENTE sa hindi pagkakaunawaan ng mga miyembro ng on-bank. Ayon kay Ona Caritos, ang Executive Director ng grupo, marami pang kailangan gawin ng COMELEC pagkatapos ng May 9 elections gaya ng legal reforms at technical evaluation, kaya kailangang on-board ang lahat para magawa ito. Anya, hindi rin maaari ang isang dysfunctional on-bank ngayong paparating ang barangay elections. Matatanda ang kahapon, sinabi na ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na siya at sina Commissioner Louis Litugia at Commissioner Christian Robert Lim ay hindi na makikialam sa pagpapatakbo ng barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre. Hahayaan na umano nilang si Chairman Bautista nang mamahala sa operasyon ng halalan at tututukan na lamang nila ang pagresolba sa mga kasong nakabinbin sa First Division ng COMELEC. Bernard? Maraming salamat Victor Cusare, nagulat ng live mula sa Maynila. Idinipensa ng Malacanang ang paglagda ni Pangulong Benigno Aquino III sa kontrobersyal na centenarian na una niyang ifinito noong 2013. Mula sa Malacanang, may report si Nel Maribuhok, live. Go ahead, Nel. Ilang linggo bago bumaba sa pwesto si Pangulong Benigno Aquino III, inaprubahan niya bilang ganap na batas ang controversial na Centenarians Act. Sa ilalim ng bagong batas, makatatanggap ng 100,000 pesos cash gift ang mga centenarian bukod sa matatanggap na plaque of recognition at dagdag pa na cash gift mula sa kanilang mga syudad. Matatandaan noong 2013, vinito ni Pangulong Aquino ang unang bersyon ng Centenarians Bill na umani naman ng batikos sa ilang mga grupo. Sa veto message ng Pangulo, malaki ang magiging epekto sa business sector kung maaprubahan ang malaking VAT exemption na ito sa centenarians. Ayon kay Presidential Communication Secretary Sandy Coloma, sa Centenarians Act of 2016, wala na dito yung probisyon ng pagbibigay ng 75% VAT exemption na naging dahilan, kaya ito hindi naging ganap na batas noong 15th Congress. June 23, nilagdaan ni Pangulong Aquino ang 4 na bagong batas, kabilang na ang NBI Reorganization at Modernization Act at Centenarians Act of 2016. Bernard? Maraming salamat, Nel Maribuhok, nagulat ng live mula sa Malacanang. Tinanggihan ng European leaders ang itinakdang informal talks sa United Kingdom. Ito'y hanggat hindi ini-invoke ng England ang Article 50 Lisbon Treaty o ang pagsisimula ng exit process. Sa pagpupulong ni German Chancellor Angela Merkel, French President Franz Hollande at Italian Prime Minister Matteo Renzi sa Berlin, Germany, nanawagan ang mga ito sa United Kingdom na trabahuin na kaagad ang pagkalas sa EU matapos ang Brexit vote upang hindi na tumagal ang mga agam-agam lalo na ng investors. Samantala, panibagong dagok naman sa Grand Britannia ang pag-downgrade ng mga credit rating agency. Mula sa dating AAA, ibinaba ng Standard & Poor's sa AA ang credit rating ng United Kingdom. Habang ang Fitch mula sa AA+, ibinaba sa AA ang rating ng Grand Britannia. Samantala, nanawagan ng Employers Confederation of the Philippines na walang masyadong epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang pagkalas ng United Kingdom sa European Union. Samantala, muling inalatag ng National Economic and Development Authority ang ambisyon natin 2040 na long-term vision ng mga mamamayan at batayan ng pag-unlad ng Pilipinas sa susunod na 25 taon. Mula Pasig City, may report si Rosalie Cos, live.
ahead, Rosalie. Magandang tanghali, Darlene. Pagtaas ng credit rating ng bansa at financial stability. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit hindi apektado ang ekonomiya ng Pilipinas ng pagkalas ng United Kingdom sa European Union o mas kilala sa tawag na Brexit. Batay sa ilang sektor, mas matatag ngayon ang ekonomiya ng Pilipinas kumpara ng mga nakalipas na taon. Sinang-ayunan din ito ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP at sinabing walang negatibong epekto sa bansa ang Brexit. Ayon kay Donald D., tagapanguna ng ECOP, ilan sa mga nakikita nitong dahilan ay ang hindi pagiging kabilang ng United Kingdom sa top 5 trading partners ng Pilipinas. Bukod dito, ang investment din ng UK sa Pilipinas ay pangmatagalan at karamihan din ng mga overseas Filipino workers sa United Kingdom ay mga professional. Samantala, muling inilatag ng National Economic and Development Authority o NEDA ang survey research na ginawa nito. Sa pamamagitan ng focus group discussions, inalam kung ano-ano ang nais makamit ang karamihang Pilipino para sa kanilang pamilya at bansa sa susunod na 25 taon. Ang resulta sa survey na ito ay maaaring magamit upang makalikha ng estratehiya sa pagbuo ng long-term vision para sa development planning ng Pilipinas, magpalit-palit man ang administrasyon. Darlene? Salamat, Rosalie Cos. Nag-uulat mula Pasig City. Nanawagan si Senator Cynthia Villar sa pamahalaan na dapat doblehin ang pagsisikap sa paglilinis sa Manila Bay. Mula Maynila, may report si Brian De Paz live. Yes, Brian. Darlene, hindi dapat baliwalain ng pamahalaan ang writ of continuing mandamus ng pamahalaan o ng Supreme Court sa Manila Bay. Ito ang sinabi ni Senador Cynthia Villar dahil sa patuloy na pagkasira ng Manila Bay, 8 taon makaraan ang nasabing kautusan ng Korte Suprema para sa mga local government units. Dapat anyang linisin at ayusin ang Manila Bay. Ginawa ng senador ang pahayag kasunod ng sinagawang cleanup activity at mangrove planting sa Gasangan, Barangay 649, Baseco, Manila. December 18, 2008 nang inisyu ng Korte Suprema ang landmark decision sa GR number 171947-48 na nag-uutos sa 13 government agencies na magsagawa ng cleanup, rehabilitation at pangangalaga sa Manila Bay. Sinabi ng senador na ang mandamus ng mataas na hukuman ay indikasyon na hindi maaaring baliwalain ang suliranin ng Manila Bay dahil mahigit sa 34 na milyong tao na nasa basin area ang apektado nito. Ito rin ay isang national concern na dapat pagtuunan ng pansin ng national government agencies. May 300 tao ang lumahok sa paglilinis sa Baseco kabilang ang Social Institute for Poverty Alleviation and Governance, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, DENR National Capital Region at MMDA. Nakiisa sa paglilinis sa mga residente ng nasabing barangay at iba pang NGO. Sinabi ng senador na nagsasagawa ng buwanang paglilinis sa Baseco at Las Piñas, Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area na patuloy silang nakakakuha ng truck-truck na basura sa mga lugar na ito. Napansin din ng senadora na nananatiling mahina ang kalidad ng tubig sa Manila Bay na dapat niyang pagtuunan ng pansin ng pamahalaan. Darlene, balik sa'yo. Salamat, Brian De Paz. Nag-uulat ng live mula Maynila. Ilang mag-aaral sa Cabanatuan City ang nabigyan ng anti-dengue vaccine kasunod ng pagdami ng mga nagkakasakit nito sa unang bahagi ng taon. Narito ang report ni Grace Doctolero. Patuloy nang tumataas ang kaso ng dengue sa Cabanatuan City. Sa tala ng City Health Office, 166 nang naitalang kaso mula Enero hanggang Hunyo 2016. Mas mataas ito kumpara sa naitalang 108 kaso sa kaparehong panahon noong 2015 at 2 sa mga ito ang nasawi. Bilang pag-iingat, nagsagawa ng bakuna kontra dengue ang City Health Office para sa grade 4 students sa mga pampublikong paaralan. Muli ring nagpaalala ang ahensya sa mga residente na maglinis at itapon ng maayos ang mga container kung saan maaaring maipon ang tubig na kalimitang pinamumugaran ng mga lamok na carrier ng dengue virus. Kung ang dengue po nangangagat sa araw, ang QLEX naman po mas mahilig siyang mangagat sa buong magdamag. Kaya pareho po silang medyo delikado at mahirap pong hanapin. Kung talagang maliban, kung talagang sila tititigan natin, doon po natin makikilala.
Nakatakda namang magsagawa ang City Health Office ng malawakang cleanup drive sa lahat ng pampublikong paaralan sa Cabanatuan sa buwan ng Hulyo. Ito ay bilang paghahanda sa mga pagbaha na maaaring idulot ng mga pag-ulan at pagpasok ng mga bagyo sa bansa. Kasama ang Nueva Ecija News Team. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. Magbabalik ang UNTV News. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ray. Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Umiiral pa rin po itong intertropical convergence zone na nakaapekto sa may Mindanao, Visayas and kasama rin po yung area ng Palawan. At sa mga lugar po na yan, makakaranas po ng makulimlim na lagay ng panahon at mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi po ng bansa ay makakaranas naman po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Magkakaroon din po ng mga biglaang mga pagulan o yung mga pagkidlat at pagkulog at may mga pag-ulan po dyan na maranasan dahil naman po sa ganitong season ay normal po na magkaroon po ng ganyang mga pag-ulan. At ayon din po sa Pag-asa, sa ngayon po ay wala pong inilalabas silang gale warning, malaya po na pumalaot sa anumang baybayin ng ating bansa ang mga mangingisda. Sa area naman po ng Dagat Pasipiko ay binabantayan po ng Pag-asa yung mga cloud cluster dyan, lalo na dun sa area po ng Intertropical Convergence Zone dahil posible na dyan po manggaling ang isang LPA o sama ng panahon gaya din po ng bagyo na maaari po makaapekto sa ating bansa. Yan ating ulat panahon, balik sa dyan sa studio. Maraming salamat Ray Pelayo, nag-uulat mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Maghahain ng motion for reconsideration ang PNP Anti-Illegal Drugs Group sa resolusyon ng Department of Justice na nag-dismiss sa drug case ni Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Mula sa DOJ, may report si Roderick Mendoza live. Roderick. Bernard, susubukin na ng PNP EIDG na kumbinsihin ang DOJ na balik na rin ang kanilang resolusyon na nag-dismiss sa drugs case ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Nakatakdang maghain ng kanilang motion for reconsideration ng PNP EIDG ngayong araw, kalakip ang karagdagang mga ebidensya. Sa resolusyong sinulat ni Senior Deputy State Prosecutor Teodoro Villanueva, dinismiss na DOJ ang isinimpang mareklamo ng PDEA dahil sa kakulangan ng ebidensya upang makakuha ng conviction kung isasampa sa korte ang mga kaso laban kina Marcelino. Ngunit ayon sa DOJ, maaari pang makapagsumite ng karagdagang ebidensya ang PDEA at PNP EIDG upang patibayin ang kanilang reklamo laban kina Marcelino. Magugunit ang sinampahan ng mga reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 si Marcelino at ang Chinese national na si Yan Yishu matapos silang maaresto ng PDEA sa loob ng isang apartment sa Santa Cruz, Manila na ginawang isang shabu laboratory. Bernard. Maraming salamat Roderick Mendoza, nag-uulat ng live mula sa DOJ. Tulong muna bago ang balita. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang driver ng truck na nagtamo ng mga galo sa katawan matapos mabangga ang isa pang truck sa Valenzuela City kagabi. Narito ang report ni Maki Libradilla. Nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng dalawang truck sa MacArthur Highway sa Valenzuela City pasado alas 10 kagabi. Sugatan ng driver ng isa sa mga truck na si Edwin Villanueva. Bukod sa mga galo sa iba't ibang bahagi ng katawan, iniinda rin ito ang namamagang tuhod. Agad naman itong nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Ayon kay Villanueva, biglang huminto ang sinusundan nitong truck kaya naman hindi agad siya nakapreno at bumangga sa likuran nito. Sumunod din ako sa kanya. Tapos bigla sa huminto rito. Kaya bumundol ako sa likuran. Ayon naman sa driver ng isa pang truck na si Edwin Parapia, biglaan niya siyang pinahinto ng traffic enforcer sa lugar. Sa bigat umano ng truck ay hindi agad ito nakahinto. Mahirap po kasi mabigat eh. Loaded po kasi yung kasunod sa akin po eh. So sa biglaan hindi kaya ng preno. May palabas na sasakyan galing dito sa ating munisipyo. Ngayon inalala ko, nakataas na ako ng kamay, dalawa, may kasamang pagpito. Ngayon sir, huminto na siya eh. Bali, paghinto niya, parating din tong sa likod. Siguro
nawalan siya ng na yung preno hindi ka kagad kumapit. Samantala, ginamang magpadala sa ospital ang biktima. Maki Libradilla, UNTV News Worldwide. Critical ngayon sa ospital ang isang college student matapos pagbabarilin sa Laguna kagabi. Narito ang report ni Sherwin Kulubong. Pinagbabaril lang hindi pa nakikilalang suspect ang isang estudyante ng STI Calamba, Laguna mag-aalas 8 kagabi. Kinilalang biktima na si Rich Bilyan, isang HRM student at hinirang ng eskwelahan bilang Mr. STI ngayong taon. Ayon sa kaklase ni Bilyan, nag-aabang sila ng pampasaherong jeep nang biglang lapitan ng biktima ng gunman at pinagbabaril ito sa ulo. Agad umanong tumakas ang suspect na nakasuot ng sombrero na sinundo ng kasamahan nitong sakay ng motorsiklo. Mabilis po pangyayari. Nakaharap po siya sa akin. Tas marami po kami, mga lalaki. Tas bigla na lang may bumaril sa likod ng ulo niya. Nakatalikod po siya. Tas nung nakahiga na po siya, binaril po ulit siya. Tapos doon na po kami nagtakbuhan. 3 basyo ng bala ng baril ang nakuha sa crime scene. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng Calamba Police hinggil sa motibo ng pamamaril. Umaasa ang mga kaklase ng biktima na agad na mahuhuli ang mga suspect lalo na't mayroon namang CCTV na malapit sa lugar. Mula rito sa Laguna, Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide. Labing 7 sundalo ang nasawi sa pagbagsak ng kanilang sinasakyang helicopter sa Caldas, Colombia. Ayon sa mga otoridad, patungo sana ang Russian-made Mi-17 helicopter sa kanilang military base sa Tolmaida nang mangyari ang insidente. Posible umano ang masamang lagay ng panahon ang sanhi ng helicopter crash. Ngunit nagpapatuloy pa rin ang kanilang investigasyon. Nagpaabot na ng pakikiramay si Colombian President Juan Manuel Santos sa mga pamilya ng nasawing sundalo. Balita pa rin sa labas ng bansa, posibleng matagalan pa ang recovery efforts ng mga otoridad sa mga residenteng naapektuhan ng matinding pagbaha sa West Virginia. Ayon kay West Virginia Governor Earl Ray Tomblin, libo-libong bahay ang nawasak ng baha at kinakailangan nito ng overhaul. Marami ring mga residente ang pansamantalang walang trabaho dahil sa nasira rin ang kanilang shop. Inaasahan na makakatanggap ng federal assistance ang mga lugar na matinding napinsala ng baha. Umabot na sa 25 ang bilang ng mga nasawi sa itinuturing historic flood na nangyari sa estado. It's going to be a big problem for us because, when you see devastation like you have here in Clendenin, it's going to take some time for people to get their homes and their lives back in order. Binigyang diin sa campaign rally ng Cebu Police ang masamang epekto ng iligal na droga lalo na sa mga kabataan. Narito ang report ni Gladys Tuwabi. Isang anti-illegal drugs campaign rally ang isinagawa ng Cebu Provincial Police sa Fuente Osmeña Circle sa Cebu. Bitbit ng mga pulis ang placards na may mensaheng "Just say no to drugs", katawan, alagaan at drugs ay iwasan. Layunin nitong ipaalam sa publiko, lalo na sa mga kabataan, ang masamang epekto ng illegal na droga sa kalusugan at kinabukasan. Pinagsalita pa nila ang isang umano'y dating drug user upang ibahagi ang kanyang karanasan. Kusang sumuko si Michael noong nakaraang 2 linggo dahil sa takot sa maaari niyang kahinatnan. Basta yun pa, mangunta na nata sila. Kung sama na ko, surrender. Bangay na pa, huwag katag kayuhan sa pamilya. Sa tala ng pulisya, nasa 3 milyon ang bilang ng mga Pilipinong gumagamit ng illegal na droga at marami sa mga ito ay mula sa Central Visayas. Mogi atong tumo kay nakita mo nato nga dako siya epekto sa krimen. Mawa ang drugas dili na kay magmalinaw ng atong komunidad. Tiniyak rin ng Cebu Police na wala silang sisinuhin sa isinasagawang operasyon kontra sa bawal na gamot. Klaro ang atong mando. Dakpon og i-neutralize nato ang mga drug dealers, ang mga kriminal nga na-involved sa illegal drugs. Mula rito sa Cebu, Gladys Tuwabi, UNTV News Worldwide.
handa nang magbigay ng serbisyo sa maliliit na negosyo sa Tabuk City sa Kalinga, ang binuksang negosyo center ng Department of Trade and Industry. Narito ang report ni Grace Doctolero. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-15 taong Mataguan Festival ay ang pagbubukas ng negosyo center ng Department of Trade and Industry sa Tabuk City, Kalinga. Ayon kay DTI Provincial Director Grace Baluyan, layunin ang pagtatayo ng negosyo center na tulungan ang micro, small at medium entrepreneurs pati na ang mga estudyante na nais magsimula ng maliit na negosyo. So basically we're known for rice, for coffee, and for corn. But of course, we would like our farmers to earn more from their produce. And if you look at the value chain of any commodity, pag nag-process ka, lumalaki yung kita mo. That's why we are also encouraging them to process. Maaring lumapit dito ang mga maliliit na negosyante na nais magpatulong sa management at production pati na sa proseso ng pagpapatala ng kanilang sisimulang negosyo. Naniniwala naman si DTI Regional Director Mirna Pablo na napapanahon ang programa lalo't patuloy ng lumalago ang ekonomiya ng bansa. Hinikayat din niya ang mas maraming entrepreneur sa lalawigan na tumulong sa paglikha ng mga trabaho bilang tulong sa kapwa at sa bansa. Napaka-remote na lugar, ang objective ng negosyo center and purpose na rin ng government as a whole is to bring government services to SMEs closer to the people. So kailangan yung negosyo center na yan, gusto ko lang i-emphasize na hindi lang DTI yan. Sa September ay naasang bubuksan naman ang negosyo center sa bayan ng Rizal, Kalinga. Mula Kalinga Province, Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. Nakuha ng lalawigan ng Bataan ng Guinness World Record sa may pinakamaraming na itanim na binhi ng puno sa loob ng 1 oras. Narito ang report ni Joshua Antonio. Ikinatuwa ng libo-libong kalahok ang anunsyo ng adjudicator hinggil sa matagumpay nilang pagkakakuha sa Guinness World Record sa may pinakamaraming naitanim na binhi ng puno sa loob lamang ng 1 oras. Ayon sa adjudicator na si Dangarikar Swapnil Males, 233,393 trees ang kabuuang naitanim sa 40 hektarya ng lupain sa Orion, Bataan na mas marami kumpara sa record ng India na 208,751 trees. Mahigit sa 20,000 ang lumahok sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng puno bilang pakikisa sa kampanya kontra climate change. Yung mga bundok hindi napapakinabangan, mapakinabangan, ma-prevent yung soil erosion at makapag-contribute sa oxygen production, yung malinis na hangin dito po sa ating lalawigan. Mahigpit na binantayan ng adjudicator, mga pulis at grupo ng auditing firm ang attempt upang masiguro na itanim na maayos ang mga puno sa loob ng 1 oras. Congrats po, yun po. Kasi hindi lang to para sa Bataan, buong Philippines din po yung mag-ano ng Guinness na po na record. Kung anong kahalagahan ng mga punong na itinanim namin dito. At may kukwento ko sa kanya na ipagmamalaki sa kanya, naging parte ako ng legacy na to. Ito na ang ikalawang Guinness World Record ng Bataan matapos makuha ng Balanga City ang largest dance fitness class title noong buwan ng Marso 2016. Kasama ang Bataan News Team, Joshua Antonio, UNTV News Worldwide. Humarap na sa media ang 2016 US Men's Olympic Basketball Team. Ang US Men's Basketball Team ay binubuo nina Chicago Bulls Jimmy Butler, Sacramento Kings DeMarcus Cousins, Indiana Pacers Paul George, DeAndre Jordan ng Los Angeles Clippers, Toronto Raptors DeMar DeRozan at Kyle Lowry, kasama din ang 3 miyembro ng Golden State Warriors na sina Harrison Barnes, Draymond Green at Klay Thompson. Gayun din si Kyrie Irving ng Cavaliers. Samantala, magbabalik naman sa team mula sa 2012 Olympic Games sina Oklahoma Thunder's Kevin Durant at New York Knicks Carmelo Anthony. Sa kabila ng pagkawala ng ilan sa malalaking pangalan sa US Olympics basketball team ay nananatiling sila ang paboritong manalo para sa kanilang ikatlong championship sa Rio Olympics.
It's a dream come true to have an opportunity like this with all-stars and MVPs and NBA champions and competing at the highest level, especially for our country. But this is something I'm going to relish for the rest of my life, and us going for a gold medal just means that we're bonded for life, especially if we come home with one. So it was awesome. To bring back gold, anything less than that is, we don't want it. That's just our mentality has always been like that. So we still got to put the work in, and we can't just go out there and expect to win. We got to put the work in, and everybody's excited for it. At yan ang kabuuan ng ating balitaan sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng buong UNTV News and Public Affairs. Ako si Bernard Dadis. Ako naman si Dorleen Basingan. May pangyayari bawat minuto, may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali.